Alright and alright. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. At muli po tayong nagbabalik sa ating live broadcast ngayong gabi. Welcome po sa lahat ng makakapasok sa ating broadcast ngayong gabi. And of course, tayo po ay nasa series of lesson. Tayo po ay nag-aaral, tinututukan po natin ang outer darkness. And tayo po ay nasa topic ng 3 different events. Alam nyo po ba na ang usapin po ng outer darkness ay tumutukoy ito sa 3 magkakaibang events. Ang Matthew chapter 8 ay patungkol po sa millennial kingdom, the future kingdom. Ang Matthew 22 ay pumapatungkol naman po sa marriage supper of the Lamb. At ang Matthew 25 ay pumapatungkol po sa judgment seat of Christ. So yun po ang ating view. And sa pagsisimula po natin, bago po tayo magbasa ng talata, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Amang banal, dakilang Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat ngayong gabi sapagkat isa na namang pagkakataon na inyo pong ibinigay sa amin, another day, upang kami ay makapag-aral ng inyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na magkaroon po kami ng maayos na broadcast at pagpalain po ninyo maging ang aming signal upang ito po ay maging maayos na presentation at pagpalain ninyo inyong abang lingkod, gamitin po sa gabing ito upang ang katotohanan ng outer darkness ay ma-expose at maunawaan po ng maraming mga mananampalataya. Manguna po kayo sa aming buhay, pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So sa lahat po ng mga kapatiran natin na makakapasok po sa ating live ngayong gabi ay malaya po kayong mag-comment, malaya po kayong makipag-interact dyan sa baba sa comment section. Tayo po ay magbabasa na ang outer darkness po ay matatagpuan sa book of Matthew chapter 8 verse 12 at Matthew 22 verse 11 and then Matthew 25 verse 30. So dito po sa 3 chapter na ito ay matatagpuan sa book of Matthew ang 3 talata nagpapatunay na meron pong outer darkness. At ang outer darkness na ito ay tumutukoy po sa 3 bahagi ng impyerno. Okay? Ngayon, dito po tayo tututok sa event ng Matthew chapter 8 verse 12. Sabi po ng Matthew chapter 8 verse 12, "But the children of the kingdom shall be cast into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth." So, ang pinag-uusapan po ay children of the kingdom. Sino ba itong children of the kingdom? Nasa itaas po ang pagkakakilanlan ng children of the kingdom. Sabi po sa verse 10, "But when Jesus heard of it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel." Verse 11, "And I say unto you that many shall come from the east and the west, and shall sit with Abraham and Jacob in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom shall be cast into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth." Ngayon, ano po ang event? Saang event ito mangyayari? So kung ikaw ay nag-aaral ng eschatology, nais kong pansinin mo ang mga katotohanan na ito. Nung sinasabi po ng Panginoong Hesus, etong mga talatang ito ay matagal na pong patay si Abraham. Wala na po si Isaac at wala na po si Jacob. At yung tense nung pagkabanggit ay future. Welcome po. Shout out Ma'am Evelyn Camero Piñero. Ayan, from Mabinay City. Ayan, kung tama po ang aking address na ibinigay, welcome po kayo sa ating live ngayong gabi. Mga kapatid, ito po ay walang pananampalataya na mga children of the kingdom na sasabay na uupo kasama po si Abraham, Isaac, and Jacob. Future tense po ang pagkabanggit.
So, past, present, and future. Ang tanong, saan po itong kingdom na ito mangyayari? At kailan po ito mangyayari? Ito ba ay nangyari na noon? Nangyayari, ayan, Dumaguete pala. I'm sorry po, Dumaguete City. Ayan, sa lahat mo ng mga taga Dumaguete, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong suporta at pagdating sa ating live at panunood po. Hindi po pwede na ito ay past tense. Kasi nga, many shall come from the east and the west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom. Kayo po na mga nagbabasa at nag-aaral ng Bible, ang ibig po bang sabihin ng future tense ay past tense o present tense? Kailangan mong i-reconcile if you are studying the Word of God. I-reconcile mo muna yung pinakalaman ng talata. So kaya ako po ay naniniwala na this is future kingdom. Sa kadahilanan, napatay na po si Abraham, patay na po si Isaac, at patay na po si Jacob. At hindi po ito parable. Doon po sa 22, Matthew 22, parable of the Great Supper. Pagdating po sa Matthew 25, parable of the talent. Pero ibahin mo itong Matthew chapter 8 kasi hindi ito parable. Okay? At si Abraham ay hindi kathang-isip at hindi siya paghahalintulad sapagkat siya po ay tunay na tao. Pero itong children of the kingdom ay sabay daw na uupo ni Abraham in the future kingdom. Now in eschatology, church age po tayo ngayon, magkakaroon ng rapture. Pagkatapos ng rapture ay magkakaroon ng judgment seat of Christ, marriage supper of the Lamb, Great Tribulation sa ibaba, Battle of Armageddon. After that, judgment of the living nation, the goat and sheep. Then millennial kingdom for 1,000 years. After the millennial kingdom, the Gog and Magog. After the Gog and Magog, the second resurrection. And then the great white throne judgment. And then the eternal kingdom. Before the eternal kingdom, magkakaroon po ng renovation of the earth. Gugunawin ang buong mundo at buong universe. At kikreate ulit ang Panginoon ng panibagong new heaven and new earth. So in the future, dalawa lang po ang future kingdom. Saan sa dalawang future kingdom magkakaroon ng may mamamatay? Hindi pwede sa eternity kasi no more death doon. No more sorrow, no more pain. Kasi eternal na yon. Alam mo ba na sa millennial kingdom ay meron pang mamamatay? Kaya ako po'y naniniwala na itong children of the kingdom ay future. Kasi yun lang yung kingdom na nandoon si Abraham, Isaac, and Jacob as a patriarch. The center of the government in the millennial kingdom will be Jerusalem. At lahat ng patriarch ay nandoon po, judging the 12 tribes of Israel. Okay? Kasama yung 12 apostles. Ngayon, sabi sa verse 12 ng Matthew chapter 8, but the children of the kingdom shall be cast into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Ngayon, ang makakasalubong natin rito is yung mga naniniwala na ito ay mga Hudyo. At kailan mangyayari ito? Hindi kanila bibigyan ng spot sa eschatology kung kailan mangyayari. Okay, maaaring ilalagay nila yung spot na ito sa judgment of the living nation, the sheep and goats, isasabay nila doon. O di kaya sa great white throne. Pero ang tanong, kailan matatagpuan itong children of the kingdom na kasamang uupo ni Abraham at saka Isaac? Ang papalusot nila dyan, si Abraham, si Isaac at saka si Jacob ay nagsisimbolo sa mga Israelites na ligtas. Hindi nga po ito parable . Ngayon, sa hindi parable, maghanap ka ng symbolism, pero sa parable, tatanggalin mo yung symbolism. Anong klaseng hermeneutics mayroon ka?
kung ganon ang klase ng iyong pag-i-interpret. Okay? So, malinaw po sa mga nakaraan nating live, in-expose ay may tatlong view. 'Di ba? Yung past view nito ay yung story of Abraham, Lazarus, and the rich man. Abraham is related to the rich man. Abraham called the rich man son. The rich man called Abraham father. Kaya past view niya yun. Si Abraham po ay napunta sa paradise, Abraham's bosom, na yung empty paradise na ngayon, the Sheol, translated to grave, the underworld for the Old Testament saints. Pero yung rich man, past view yan, napunta po sa outer darkness or impyerno na may apoy. Yung present view man po ito, yung akwad na mga faithless children of Israel versus the centurion. So yung centurion, syempre maliligtas yun kasi may pananampalataya yun, great faith yung sa kanya. Pero yung mga faithless children of Israel, in the actual context of Matthew chapter 8 verse 12, ay mapupunta po sa impyerno. Ang problema, yung tense ng pagkasabi ng Panginoong Hesus ay future tense. Kaya kung i-apply mo yung future tense sa present tense, magkakaroon ka ng problema. 'Di ba? Pero mayroon po itong present view. Okay? Yun. Kasi kung yung present view ng children of the kingdom, yung sa panahon ni Jesus Christ na children of the kingdom, yun yung ilalagay mo sa impyerno, mamamali ang iyong interpretation. Sapagkat sa present view ng children of the kingdom sa panahon ni Jesus Christ, ang children of the kingdom po ay makakapasok sa kaharian. Kasi good seed yung children of the kingdom. If you are going to study the children of the kingdom, meron pong dalawang children of the kingdom. Itong children of the kingdom na sa future kingdom, sa millennial kingdom, na mapupunta po sa impyerno na may apoy, at saka yung children of the kingdom sa parable of the sower, the good seed, na papasok po sa millennial kingdom. So, kailangan alam mo yung classification of terms. Kasi kung hindi, doon pa lang sa children of the kingdom na yon na maliligtas, tapos sasabihin mo itong children of the kingdom na ito, mapupunta naman sa impyerno, there will be a contradiction kung hindi mo alam yung ginagawa mo sa eschatology mo. In your study about the children of the kingdom. Ito po ang dahilan kung bakit ko sinabi at nasasabi na itong children of the kingdom ay millennial kingdom. These are the children of the tribulational saints na makakapasok po sa millennial kingdom. Actually, this is the children of the tribulational saints who will enter to the millennial kingdom. Tingnan po ninyo ang Isaiah 65:17 to 20. Okay? And I want you to take note this verse at aralin nyo po ito. Sabi po sa 17, "For behold, I create a new heavens and a new earth. The former shall not be remembered nor come into mind. But be ye glad and rejoice forever in that which I create. For, behold, I create Jerusalem a rejoicing and her people a joy." Good evening po, Pastor Nifrias from La Carlota City. Next, sabi niya, 19, "And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people, and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying." 20, "There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days. For the child," take note, "for the child shall die 100 years old, but the sinner, being 100 years old, shall be accursed." Now, dyan lang po sa mga talatang yan. Sa verse 17, binanggit po ang new heaven and new earth. New heavens and new earth.
Pero pagdating po sa verse 20, may mamamatay na 100 years old na bata. Yung pinakabata na mamamatay ay 100 years old. Hindi ito pwede sa New Heaven and New Earth eternity. Kaya, mag-iisip ka eh. Dalawa po ang in-identify na New Heaven and New Earth. Ang Millennial Kingdom ay identified din na New Heaven and New Earth. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi maiiba ang mapa. May mga nations na mawawala sa Great Tribulation kasi mayroong 3 great earthquakes. Maraming mangyayari. Ang lahat ay magiging plain, every valley ay made low, every mountain ay made steep. Yung matitirang mountain na lang ay ang mountain of Jerusalem. Kung nabasa mo yan, ibig sabihin, medyo malalim yung alam mo. Ngayon, pagdating sa verse 20, meron pong mga batang mamamatay. Pero tinawag po itong lugar na ito na New Heaven and New Earth. So, kailan nangyayari ito? Sa Millennial Kingdom. Okay? Sa Millennial Kingdom po ito mangyayari. Ito po, ang Isaiah 65:17-20, ito po yung children of the kingdom that sit with Abraham, Isaac, and Jacob in the Millennial Kingdom. Pero sila po ay sinner. Welcome po, Pastor Preach John Gilisanga ng Bacolod dito. Ngayon, mamamatay sila sa kanilang 100 years old inside the kingdom. Kasi ang gagawin ng mga faithful na magkakaroon ng corona after the judgment seat of Christ, pagkatapos na ma-rapture lahat ng ligtas, haharap po sa judgment seat of Christ, yung may mga crown ay papasok sa joy of thy Lord na marriage supper of the Lamb. Yung walang crown ay itatapon po sa outer darkness na walang apoy, na dating Abraham's bosom, dito po sa katabi ng impyernong may apoy. May lugar po dyan na walang apoy para sa mga ligtas. Outer darkness din po ang tawag sapagkat wala ng liwanag dahil na-rapture na po ang paradise na pinuntahan ni Jesus Christ at nung magnanakaw nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. After His resurrection, dinala niya na po yun sa third heaven. Ngayon, yung space na yon na pinanggalingan ng paradise at pinanggalingan ng Abraham's bosom, pinanggalingan ng mga occupants, tinanggal na yun doon pero yung space ay naroon pa rin, full of darkness. Welcome po, Pastor Alberto Ariston from Sipalay City. Kaya kung pakikinggan nyo lang po ng maigi itong ating live at yung mga terms at ng mga sinasabi ko ay mahalaga po lahat. Kaya wag nyo pong palampasin. Now ngayon, meron mamamatay sa Millennial Kingdom. Ito po yon, verse 20, 100 years old. Yung last batch na mamamatay ay yung sasama sa Gog and Magog war na magre-rebelde kasama ni Satanas nung siya po ay pakawalan after the 1,000 years for a little season. Tingnan po ninyo. Paano muna mamamatay etong mga children of the Millennial Kingdom na ito na 100 years old ang edad? Zechariah 14 verse 12. Sabi po ng Bible, "And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that had fought against Jerusalem." Welcome po, Sir Raymond Tahonera from saan po kasi ang lugar ninyo? Paki-comment po. Morsia. Ayan, salamat po. "This will be the plague wherewith the Lord will smite all the people that had fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth while they stand." Wala pa pong nangyari na nito. Wala pang history na meron nakatayo
Tapos unti-unting matutunaw, unti-unting madidissolve yung kanyang katawan. Mula sa itaas, paibaba, na para bang matutunaw siya pa at magiging alabok. Wala pa po nangyayari. Paano ko po nasabi na ito ay millennial kingdom? Di babalik tayo sa context study. Kaya po tayo napagkakamalan ng mga kaibigan natin na kangaroo interpretation daw kasi patalon-talon tayo. Kasi yung context study natin, hindi natin sinasama kung bakit natin inilagay yung verse na yon. Kasi kung ilalagay pa natin, naabutin tayo ng siyam-siyam. Pero bakit ko po nasabi na itong Zechariah 14 verse 12 ay millennial kingdom? Okay? So babasahin po natin from verse 1 ng Zechariah 14. Behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem to battle. Tingnan po ninyo. Ano po yan? Yan po ay Battle of Armageddon. Kapag ang Jerusalem or ang Israel ay kakalabanin na ng lahat ng nations, yung tatlong beast ay magkakaisa na. Okay? Battle of Armageddon na po yun. And the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished, and half the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he had fought in the day of battle. At ang makikipaglaban ay ang Panginoon na mismo, the Lord Jesus Christ with His angels and with the saints. Battle of Armageddon na po ang pinag-uusapan. And his feet shall stand in the day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem. On the east, and the Mount of Olives shall be cleaved in the midst thereof toward the east. At madidivide po yung Mount of Olives sa 4 na division. Ay, hindi pa ito nangyayari. Kasi future ito. Binasa mo yan pababa. And ye shall flee to the valley in the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azal. Ye shall flee like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah. And the Lord my God shall come and all the saints with thee. Ayan po, the coming with the saints. And it shall come to pass that in that day the light shall not be clear nor dark. O yun, mayroong darkness sa langit. But it shall be one day, it shall be known to the Lord, not day nor night. Ayan, tumpak yan sa Matthew. Nor evening, but it shall come to pass at evening time, it shall be light. And it shall be in that day that living waters shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, half of them toward the hinder sea. In the summer and in winter it shall be. And the Lord shall be king over all the earth. Ayan na, King of kings and Lord of lords, millennial kingdom. And the Lord, His name is one. And all the land shall be turned as plain. Ayan na po, magiging patag lahat. Okay? From Gibeah to Rimmon, south of Jerusalem, and it shall be lifted up, inhabited her place. Ayan na po, in Benjamin's gate, unto the place of the first gate, unto the former. Ganyan ho tayo mag-aral, mga kapatid. Hindi na natin inilalagay pa yung mga detalye gaya ng mga grade 1, section 11. Welcome po. Salamat Ma'am Evelyn Camero Piñero. Pastor Erwin, saan ba talaga mag-focus ng study sa Bible? New Testament or Old Testament? Lahat po ng nasa Bible ay mahalaga. Pero ang panahon natin ay nakafocus po sa New Testament. Now, ganun po mga kapatid. Itong Zechariah 14 verse 12 ay millennial kingdom. At ang millennial kingdom ay meron pang mamamatay. Ewan ko lang po kung alam po ito ng mga magagaling sa comment section. Na sinasabi nila, ay ang outer darkness ng mga Hudyo yan na hindi ligtas, itatapon sa impyerno. Saan pong kingdom?
magiging present itong children of the kingdom. Past, present, nung sinasabi ni Jesus Christ, o future. Kung present po saan? Kasi kung present, yung children of the kingdom, ay nakapasok nga po sa millennial kingdom, yung good seed. At the end of the world, the reapers will be the angels, the good seed will be the children of the kingdom, and the tears shall be burned. Diba, pag i-apply mo sa present yung children of the kingdom, magkakamali ka, magkakaroon ng contradiction yung Bible. Sana po mapanood ito ng mga kaibigan natin na yung mga kaibigan natin na nanalo sa Cebu, yung symposium ginawa nilang debate, sana mapanood nyo ito. Kasi ngayon, ididetalye ko na po dahil hindi nyo pinakinggan yung ating panig. O ngayon, iisa-isahin natin live, mga kapatid. And so, kaya po natin nasabi na ang children of the kingdom is the future children of the millennial kingdom that will die on their 100 years old. Pag umabot po sila ng 100 years at yung kanilang king and priest ay hindi po sila nasira ng salita ng Diyos at hindi sila nakatanggap ng kaligtasan, mamamatay po sila. Alam mo ba, sa millennial kingdom, ang gagawin mo is you will minister. Manganganak po doon every year, 1,000 years yon. Ang isang pamilya magkakaroon ng 1,000 na anak. O di ba? Sobrang dami. Kung bawat taon nagkakaanak 9 months lang yung panganganak. Napakasagana ng panahon na yon. Napakaraming tao. Kaya kung akala mo na uuubos mo na yung mga tao, dami mo nang nasulwining, pagdating sa millennial kingdom magsasawa ka, one to sawa. At hindi pwede na hindi sila makinig sa'yo kasi ikaw ang king and priest. Kasi may crown ka. Ewan ko lang kung may makakapasok doon na walang reward. Baka may makalusot kasi sabi ng mga kaibigan natin, kahit pasaway may reward daw. Kahit na dininay niya si Jesus Christ, makakapasok sa millennial kingdom. Saan siya dumaan? Di ba? Ayan na, unti-unti na po itong lilinaw at lilinaw at lilinaw at lilinaw ng lilinaw habang tumatagal tayo. Kaya wag po ninyong palampasin. Okay? So, meron pang mamamatay sa millennial kingdom. I don't know kung narinig nyo na po ito. At the end of the millennial kingdom, Satan will be loose. According to Revelation 20 verse 7. Kasi sa Battle of Armageddon po, yung binasa natin sa Zechariah 14, pagbaba ng Panginoong Hesus, si Satanas po ay ikukulong sa bottomless pit, dito sa kalagitnaan po na Great Gulfix na impyerno para kay Satan at sa kanyang mga anghel. Tingnan nyo po. Verse number 7, and when the 1,000 years are expired, Satan shall be loose out of his prison. Ano po ninyo? Kaya dyan sa mga amillennialist na nagsasabi na ang 1,000 years pwedeng 2,000, 3,000, ito pong verse 7, hindi po 1,000 years. The 1,000 years are expired. May expiry date po itong millennial kingdom at hindi lang 1,000 years kundi the. Pag sinabi pong the, ang kasunod niyan ay exact 1,000 years. 1,000 taon. Kaya nga millennial. Paglabas po ni Satanas, galing sa bottomless pit sa outer darkness ng friend without wedding garment, lalabas po siya, shall go out and deceive the nations which are the four quarters of the earth. Ito na po, verse 8. Gog and Magog, to gather them together to battle, and the number of whom as the sand of the sea. Ang dami niyang naloko. At itong Gog and Magog, listen to me very carefully, ay hindi po mangyayari sa tribulation period. Itong Gog and Magog ay mangyayari after the 1,000 years. Satan shall be loosed out of his prison
after 1,000 years millennial kingdom. Kaya kung ikaw ay millennialist, mali ang dispensation mo. Okay? Maawa kayo, pag-aralan nyo yung mga before, after, in the middle, into, at. Mga prepositions lang po yan, pero mahalaga po yan mga kapatid. It denotes time. Ngayon, paglabas po ni Satanas sa bottomless pit na kinulungan sa kanya nung angel na may kadena sa verse 1, ay kinulong siya doon. Hindi po yun symbolical. Yun po ay actual. May simbahan ka mo diri sa Dumaguete. Wala pa po kaming simbahan sa Dumaguete, Ma'am Evelyn. Ang simbahan po namin ay nandito pa lang sa Hinubaan. But praying na makapaglagay po tayo ng simbahan dyan sa Dumaguete po. Ngayon mga kapatid, nakalabas na po si Satanas. Nung lumabas si Satanas, dinisib niya yung mga nations. Saan? Saang nations ito? Nations in the millennial kingdom po ito. Ganun lang mag-aaral mga kapatid. Inaaral mo yung context, aaralin mo yung mga terms, mga words. Huwag ka nang lumayo pa, na tumalon pa, na parang palaka. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints. Ayan po, about in the beloved city. And fire came down from heaven, and fire came down out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them were cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, and they shall be tormented day and night. Pero yung natunaw po, yung pinaulanan ng apoy, alam mo ba kung saan pupunta? Kasi nasunog sila, hindi naman sila tinapon sa lake of fire. Sila po ang pinaka-last batch na children of the millennial kingdom, children of the tribulational saints, na kapasok sa millennial kingdom, yung mga anak nila na hindi po maligtas, ay magiging biktima ni Satanas sa Gog and Magog. At sila po ay paulan na ng apoy. Pag namatay sila, ang kanilang kaluluwa ay pupunta po sa impyerno na may apoy, sapagkat ito ay mga sinner at mga rebellious na children of the millennial kingdom. How about that? Kaya hindi ko po pwedeng i-deny yung aking view. Kahit na mawalan na po ako ng support, kahit na mawalan na ako ng lahat, basta't hindi pa po ako nawawalan ng buhay, hindi ko po pwedeng i-deny ang aking view sapagkat napakalalim at napakatumpak ng atin pong nalalaman sa biyaya ng Panginoon kung sino po itong children of the kingdom. Hindi ko po pwedeng i-apply doon sa mismong actual context gaya ng sinasabi ng iba, kasi yung actual children of the kingdom during the time of the Lord Jesus Christ ay good seed, maliligtas po yun sa end of the world. Okay? Sa judgment of the living nation, maliligtas po yun. Yung past naman, si Abraham, Isaac, and Jacob, nandito po sa Abraham's bosom, hindi mo pwedeng ilagay dito. Okay? Pwera na lang kung aatras kayo. Bibigyan ko kayo ng hint para kunwari medyo hindi magiging malaki ang violation ninyo. I-atras nyo yung future tense na sinasabi ng Matthew chapter 8. I-atras nyo sa time ni Abraham, Isaac, and Jacob. Gawin nyo yun yung rich man. Ngayon, ang problema nyo, paano i-reconcile yung shall sit with Abraham and Isaac and Jacob? Matagal na nga patay si Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi nga po pwede na yung future tense, ang ibig sabihin ay past tense. Hindi yun po pwede. Kaya napakalaking problema nyo nahaharapin kung yung magtatanong sa inyo ay meron pong kagaya namin na view. Mangangamuti po talaga kayo kapag tinanong na kayo. And so, magkakaiba po ang event mga kapatid. 9:11 na. Oras na pala. So yan po, as of now, yan po ang ating lesson. Kaya ko po ito inunti-unti at iniksi-iksi para mas maunawaan po ninyo. Okay? Kaya ang outline po natin ay nasa page natin. I-download nyo po yung outline and then panoorin nyo po yung live para alam nyo kung paano natin in-explain yung mga verses.
Kasi hindi po ako katulad ng iba na nilalagay ko yung mga detalye. Hindi ko po nilalagay ang mga detalye sa aking outline kasi gusto ko po na kayo na nanonood at nag-aaral, kayo mismo ang makadiscover sa mga talata na binabasa natin, kung yun ba ay out of context or inside the context ng ating sinasabi. Doon po mag-aral, huwag kayong basta-basta maniniwala, mga kapatid. Salamat po, Pastor Rene Frias from La Carlota City. So ganyan nung tayo mag-aral. Pasensya na kayo dahil hindi ko po talaga dinidali yung outline ko kasi gusto ko na kayo po mismo ay personal na mag-aral. The more you study the Word of God, the more truths you will discover. Now ngayon, as I close po mga kapatid, ang Matthew chapter 8 po ay Millennial Kingdom. Ang Matthew chapter 22 po ay Marriage Supper of the Lamb. Ang Matthew 25 po ay Judgment Seat of Christ. Welcome po. Maraming salamat din po, Ma'am Evelyn Camero Piñero. I'm so blessed to hear the Word of God tonight. Marami pong salamat. I believe mga kapatid, lahat po ng tumanggap sa Panginoong Hesus sa iba't ibang relihiyon ay maliligtas. Sabi po ng John 3:16, kahit sino man ang tumanggap sa Panginoong Hesus ay maliligtas. Ngayon, bakit to tayo naglilingkod? Bakit tayo nagsasamba? Bakit tayo nagbibigay? Gumagawa na mabuti? Para po yan sa reward. Para sa reward. Para po tayo ay masama sa Millennial Kingdom. 1,000 years po yun. Magkakasama tayo na maghahari. Kasi yung mga walang crown ay mababartulina ng 1,007 years plus 3.5 days. Saan? Dito po sa outer darkness na walang apoy na dating Abraham's bosom. Kaya alam mo, kung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, kailangan maglingkod ka kahit papano. Sumuporta ka sa gawain kahit papano. Don't be an unprofitable. Manalangin ka kahit nasa bahay lang. Magbasa ka ng Bible, makinig ka ng mga lessons. Kasi yung ginagawa po natin para sa Panginoon, ito yung magiging reward natin pagdating ng panahon. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Yung mga pasaway ng mga ligtas, meron silang lalagyan. Pero hindi po yun condemnation na may apoy, ha? At hindi yun eternal, hindi yun forever. That is only for 1,000 years, 1,007 years, plus 3.5 days. An exact measure po. Ngayon, kung tatanungin nyo ako kung saan ko kinuha yung 1,000 plus 7 years, pwede ko pong sagutin yon. Lahat ng sinasabi ko po ay may dahilan at meron po tayong reference dyan. Okay? Now, dito na ho tayo magko-close. Ang outer darkness po ay may tatlong magkakaibang events. Ako po, hayag ko po na ini-expose yung aking view. Ang Matthew chapter 8 po ay future kingdom, millennial kingdom, gaya ng ine-explain ko po ngayon. Yung Matthew 22 po ay marriage supper of the Lamb, makakapasok pa si Satanas doon kasi iaalaw pa ng Panginoon si Satanas sa marriage supper of the Lamb para makuha niya yung susi ng bottomless pit para pakawalan po yung mga angels in prison ng Jude 1:6. O lalabas sila. Pagkalabas nila, magkakaisa po yung tatlong beast at lalaban sa Battle of Armageddon. Pagdating ng Battle of Armageddon, ikukulong na po si Satanas sa bottomless pit na wala ng laman. Siya na yung mag-isa siyang ilalagay doon. Kasi yung false prophets, the beast, and them that have the mark of the beast, ay tatapon na po sa lake of fire. So siya na lang mag-isa doon. After 1,000 years, palalabasin siya. Kaya ganun po katumpak yung ating pag-aaral, kaya hindi natin pwedeng i-deny at hindi tayo pwedeng manahimik kasi magiging accountable po ang inyong abang lingkod. And so, if so happen na ito pong live na ito ay mapanood mo and you are against, you do not agree with my view, okay lang po yan. Pero wag kang huminto sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Kasi ang Bible talaga, yan ang katotohanan. Thy word is truth, John 17:17. And so kaya, hindi ho natin sinasabi na alam na natin lahat. Marami pa tayong hindi alam.
But sa usapin po ng outer darkness, ito po yung view natin, wala tayong tinatago. At hindi ko po pwedeng tanggapin na ang tatlong outer darkness na binanggit sa Matthew ay panghudyo lahat. Kasi hindi po pwedeng papasok sa marriage supper of the Lamb yung isang Hudyo na hindi ligtas. Hindi ka pwede pumasok sa marriage supper of the Lamb. Sino ka para makapasok ka doon nang hindi ka dumadaan sa rapture? Di ba? At yung children of the kingdom a future tense. 'Di ba? Buti sana kung hindi natin alam yung tenses ng sentence. Meron pong past tense, present tense at saka future tense. Yung present tense nga, meron pa yan present progressive. Oh, 'di ba? Paano kayo nag-aaral ng Bible kung hindi nyo kino-consider yung tenses na yan? 'Di ba? Lusot lang kayo, yan pastor, ano yan? Symbolical yan. Ano yan? Figurative yan. O sige, pagbibigyan kita. Kung symbolical at figurative ba, walang ibig sabihin. Halimbawa, outer darkness, hindi sinabing direct na impyerno. Pag sinabi bang outer darkness, kasi figure of speech, wala bang ibig sabihin o mayroon? Sa gusto mo at sa hindi, magbibigay ka ng ibig sabihin. Kasi lahat ng metaphor, lahat ng simile, lahat ng figure of speech, may ibig sabihin. Wag mo akong itulad sa iba na hindi ko alam yung mga symbol na yan. At yung mga figure of speech na yan. Important metaphor, walang ibig sabihin. Bigyan ng halimbawa before I close. Halimbawa, sinabi ko, the land, the home of the Filipinos. Symbol of speech yun. The home of the Filipinos. Ano yun? Saan yung bahay ng lahat ng Pilipino? Sa Pilipinas, hindi ko sinabing the country of the Filipinos. Sinabi ko the home of the Filipinos. Pero yun rin yun, figure of speech yun. The house of the rising sun. Mga figure of speech yun, pero hindi ibig sabihin na wala yung kahulugan. Kaya kung hindi ka makakalusot, kahit na ano pa yung alibay mo. And so yan po ang ating view mga kapatid, hinahayag po natin yan sa kaparaanan na lagi ho kasi tayong napagbibintangan. At yung buti sana ko yung binibintang po sa atin, tumpak ba doon sa pananampalataya natin? Hindi naman tumpak. Pagbibintangan ka na nagtuturo ka na yung salvation ay works. Hindi po by works ang kaligtasan. Nagtuturo ka na nawawala ang kaligtasan. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Hindi nyo lang nauunawaan yung view. Kasi hindi kayo nakikinig at hindi kayo kahit naman lang pakinggan, kahit na hindi mo tanggapin, at least alam mo ba, papakinggan mo. Pastor, lahat bang nasama sa rapture ay ligtas? Yes po. Kasi ang rapture po, sinabi ng Bible, the dead in Christ shall rise first. And we which are alive and remain shall be caught up together in the clouds to meet the Lord in the air. I remember Ma'am Evelyn Camero Piñero, si papa mo, si tatay ni mo ba? Si Tatay Rudy, I believe nga nasira na ko siya sa punsig o nabalon siya kay Jesus. And I believe that tatay your papa ay mararapture sapagkat siya po ay in Christ. Tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso. Kahit na magkaiba po ng religion tayo, kung parehong Kristo ang tinanggap natin, mararapture po tayo. So, lahat po ng ligtas ay mararapture. Pero yung mga hindi po nakapaglingkod, meron po silang parusa. Pero hindi sila pwedeng mapunta sa kapamakang impyernong may apoy. Saved by fire, sabi po ni Apostle Paul. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should be a cast away. Yung cast away ka, pero saved by fire ka, kapatid. Okay? So, yan po. Sana marami po ang makapanood nito. By the way, after 1 month po, mai-erase na ito sa Facebook. And so,
I-download nyo po ang live na ito before po ito mawala. Kung mawala man po ito sa Facebook, ililipat po natin yung mga live natin sa ating YouTube channel. So, ang YouTube channel po natin ay Throughout the Bible. Hanapin nyo po sa YouTube, Throughout the Bible ang pangalan. Okay? At nandun po yung mga videos natin sa mga lectures natin sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas po. So, maraming salamat at magkita-kita po tayo ulit bukas ng gabi. Ang ating topic ay patungkol po sa Marriage Supper of the Lamb, the friend without wedding garment. Okay, sa Marriage Supper of the Lamb yun, iba pong event yan mga kapatid. So tayo po ay manalangin na sapagkat oras na. Salamat, thank you very much sa lahat po ng nakapasok. God bless po sa ating lahat. Amang banal, dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Sana Panginoon, ito pong view namin ng outer darkness sa inyong mga salita ay lumaganap po ito sa buong mundo, Panginoon, upang magkaroon po ng reconciliation lahat ng mga iba't ibang sekta at relihiyon na nagda-doubt sa kanilang kaligtasan. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Ang nawawala po ay reward. Dalangin ko, Panginoon, na ito po ay mag-reconcile sa lahat ng mga nag-aaral ng inyong mga salita. Kung nakita lang po nila ito at makita nila ito, there will be a great unity sa pananampalataya. Sapagkat ipinadala po ninyo ang inyong bugtong anak na ang sinumang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Wala na pong debate sa iba't ibang relihiyon. Ang mahalaga, natanggap po nila ang Panginoong Hesus. Pwede nang maligtas ang kanilang kaluluwa, na mahalaga po, after that, makahanap sila ng church na kung saan maglilingkod sila for their reward. Dalangin ko, Panginoon, na gamitin niyo po ang inyong abang lingkod for the purpose na magkaroon po ng kaliwanagan ang bawat sa pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa ito. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po. God bless, Pastor Alberto Ariston from Sipalay City. Salamat, keep safe. God bless po sa ating lahat. Good night. At magkita po tayo ulit bukas. The same time, the same channel para po sa ating pag-aaral. God bless and good night.